May bago ng pumalit kina Draymond Green at Jordan Poole. Pero ito kasi na-trade na, kaya former teammate na talaga sila, si Bam Adebayo at si Tyler Hero. Sinugod di umano ni Adebayo si Hero habang nasa practice sa Las Vegas. Doon di umano sinapak ni Adebayo itong si Hero na base pa sa report, sapul sa mukha. No comment doon si Adebayo nang tinanong siya ng media. Ang naging rason ng sapakan ng dalawa dahil nag-alak Kevin Durant itong si Tyler Hero dahil din sa Socmed. Base kasi yun sa isang comment or isang nag-leak na convo ng isang fan. Talagang masasapak doon si Hero. Sinisi kasi ni Hero si Adebayo kung bakit hindi makapag-compete ang Miami sa championship. Para kasing nainggit itong si Hero sa $60 million na kontrata ni Adebayo. Base kasi doon sa convo, dahil sa $60 million na kontrata nitong si Adebayo, kung ganong kalaki ang kontrata ng isang player, dapat elite defender siya tuwing may laro. Sinabi pa ni Hero na dapat siya yung binigyan ng tulong para lumakas yung Miami. Nung chinek ko din yung background ni Hero, dapat kasi itong nakaraang taon pa nakapirma siya ng contract extension na pinangako ng kanyang Papa Boy. Pero bago kasi siya makapirma or nasa 2 araw bago siya pumirma, bigla siyang na-injured. Nakalusot doon si Pat Riley na sinabing hindi nila iti-trade si Hero at bibigyan nila ng contract extension hanggang sa namuti ang mata ni Hero na hindi niya nakuha. Tama din yung sinabi ng coach na kasama namin sa podcast nung pandemic era. Pangkumpleto lang si Hero sa team. Minsan wala pa nga. Ang natatandaan ko pa dyan, since andun si Jimmy Butler parang 2024 pa ata, kapag chinek mo yung stats at record na naglalaro si Hero, hirap manalo ang Miami. Ngayon napilitan ng pawalan si Hero dahil napalitan na ng gauting kong gaupo, Antetokounmpo. Mostly dati si Adebayo ang kailangan ng tulong dahil laging injured si Hero at nawawala din naman dati si Butler. Sa ngayon wala pang statement ang Miami at Milwaukee Bucks regarding sa issue ng dalawa, pero based sa mga write-ups nakalusot ang Miami sa totoong ugali ni Hero na siya pala ang next Kevin Durant. Buti lumabas yung leak messages after ng trade. Kung nangyari yun bago ang trade, baka naantala pa yung trade nitong si Giannis at baka hindi kunin ng Milwaukee Bucks si Hero. Si Victor Wembanyama naman nag-agree sa bagong contract niya. Nagpababa siya ng kontrata. Technically, $253 million ang kontrata ni Wemby sa loob ng 5 taon. Merong player option sa ika-5. Magkakaroon si Wemby ng $43 to $57 million. Magsisimula yung kontrata niya sa 2028 season. Mababa pa yan kumpara sa naunang report na dapat meron siyang escalator clause. Imbes na magkaroon siya ng 30% or mahigit $300 million, naaangat pa yon ng $50 to $60 million. Ang kinuha na lang ni Wemby 25%. Mismong siya na ang nag-decide na gano'n na lang ang kukunin niya. Walang escalator clause na kahit manalo siya ng award or All-NBA team, hindi naaangat ng $300 million ang kontrata niya. Siya na mismo ang nagsabi sa GM at management na hindi niya kukunin yung escalator clause. Kaya nagpababa itong si Wemby. Lalo na yung ika-5 taon. May flexibility sa kontrata na yon. Ginawa di umano ni Wemby yun para makapag-build ng San Antonio ng isang contender na team sa loob ng 5 taon. Kasama pa yung contract ngayon. Nauna na kasing sinabi bago yung free agency na hihingi ng discount ng San Antonio. Malaking discount din yung binigay ni Wembanyama ngayon. Ang pinagkaiba pa ng contract ni Wemby kung ikukumpara sa max contract ng ibang player katulad ni Jalen Williams at Holmgren, full max contract sila. Walang player option, as in 5 taon silang merong kontrata. Kaya sa next 2 to 3 years, may possible na matrade sa pagitan ni Jalen Williams at Holmgren dahil laging tatamaan ng tax apron. Meron na kasing rule nun. Si Wemby sa pang 5 taon, pwede niyang i-decline o re-accept ang kanyang kontrata by 2031. At wala na noon or expire na ang kontrata ni De'Aaron Fox. Silang tatlo ni Harper at Castle ang posibleng matira na core player. Ewan ko lang kung i-retain pa ng San Antonio si De'Aaron Fox. Ang susunod kasing pipirma sa San Antonio sa susunod na taon kapag nag-take effect naman ang kontrata ni Wemby, si Stephon Castle. Hindi alam kung ibibigay din sa kanya yung rookie scale max contract or ibang framework ng kontrata ang ibigay sa kanya dahil mahirap magpasay ng player ngayon. Tingnan nyo na lang si Jalen Duren at Amen Thompson at ang dami mga player ngayon na hindi nakakakuha ng kontrata bago ma-expire ang contract nila or yung nasa rookie contract pa lang katulad ni Jalen Duren, Amen Thompson, kahit si Benedict Maturin.
Isama pa dyan si Peyton Watson. Ang another player naman ngayon na nasama sa trade rumors si MPJ dahil nag-iintay siya ng contract extension. Expiring na kasi ang kontrata niya ngayong taon. Ito yung pinirmahan niya sa Nuggets. Ang Nets obviously kayang bayaran si MPJ. Based sa report, hindi nila oopera ng kontrata si MPJ kaya magre-request ng trade sa ibang team itong si MPJ na makakapagbigay ng kanyang kontrata. Kaso yung Nets kasi ngayon, rebuilding process pa, kaya financial risk ang kontrata ni MPJ kung bibigyan nila. May bago na naman magagatasan. Ang kasama sa teams na possible makakuha kay MPJ, Atlanta Hawks para idagdag sa another playoff run nila. Pero meron na kasing kaposisyon si MPJ sa Hawks, ganun din sa Portland, nakasama din sa possible landing spot. Andun na kasi si Abdiha na at least namamasa. Yung Memphis kasama din sa potential na puntahan ni MPJ dahil merong cap space. Kasama din ang Golden State na matagal na nag-iintay kay MPJ na sinubukan dating kunin ng Warriors bago yung deadline. Ito pa yan, yung Nets kasi talaga yung makakatulong sa Warriors ngayon. Pwede nilang kunin yung kontrata nitong si Butler at kapalit itong si MPJ. Kaso ibibigay yung 2 first round pick. Kesa naman doon sa desperado silang ibigay yung nasa 4 na first round pick para lang makuha itong si Anthony Davis sa Wizards at mapapirma si LeBron. Magkakaroon pa kasi ng malaking cap space itong Golden State kung sakaling pagpalitin nila si MPJ. Mas malaki ang kontrata ni Butler. Si Jonathan Kuminga naman at Lakers mukhang mag-move on na. Dahil sa naunang report, ang gusto ng LA na ibigay 20 million sa loob ng 2 taon. Plus yung Atlanta tutulong pa sa sign and trade para ma-offload ang kontrata ni Bando kaso may kapalit na draft picks. Based naman kay Jake Fisher, ang gusto ni Kuminga na contract 25 million kada taon. Nasa 15 million na mas mataas sa gustong ibigay ng LA. Ang makakapagbigay lang kasi ng ganong kontrata dito kay Kuminga, yung dati niyang team, ang Atlanta Hawks. Pero sa ngayon, walang interes ang Hawks na ibalik itong si Kuminga sa ganong kontrata. Nadikit naman si Valanciunas sa Lakers bilang option. Another pogi at another backup center. Ito lang kung gusto ni Valanciunas sa LA. Pasok kasi si Valanciunas sa 20 million sa loob ng 2 taon na framework na ino-offer ng Lakers kay Kuminga. Dahil nga, ang kontrata niya sa Denver Nuggets bago siya i-waive nasa 10 million din kada taon. Si Valanciunas kasi yung isa sa mga sentro na nire-recruit dati ni LeBron noong nakaraang taon kaso pumirma siya sa Wizards. Ito rin yung hinihiling niya sa management ng LA. Hindi ko lang din magets na ngayon kinokonek si Kuminga dito sa Cavaliers dahil kung 25 million ang hinihingi nitong si Kuminga kada taon, kailangan magbitaw ng Cleveland ng isang player via sign and trade. Tapos papipirmahin pa nila si James Harden, lalong tataas sila sa tax apron.